organ ng katawan, merong purpose. Diba? So, kada tao, iba't iba ang binibigay ng Diyos na talents. Hindi pare-pareho ang ating misyon. Kaya huwag tayong magkumpara. No? So, lahat, kahit simple o komplikado ang iyong misyon, no? Ikaw ay may sariling assignment na dapat mong gampanan. At walang malaki o maliit sa paningin ng Diyos, lahat importante tayo. Okay. So, kaya yung si Kristo at ang kanyang simbahan ay they are united, no? Sila ay nag-iisa, no? They are united. Kaya nung kinastigo ni Saint Paul ang simbahan, ang mga Kristiyano, ang sabi ni Kristo, "Paul, why are you persecuting me?" Kung napansin nyo, hindi sinabi ni Kristo na, "Why are you persecuting the church? Why are you persecuting the Christians?" Ang sabi ni Jesus, "Why are you persecuting me?" Kasi pag pinersecute mo ang church, pinersecute mo si Kristo dahil iisa lang sila. No? Iisa. Kaya ang mga ibang mga tao sabihin nila, ang commandments ng church at commandment sa Bible magkaiba. No, isa lang yan. Ha? Now, the Catholic Church, it is the union of all the faithful. Panagkakaisa ng lahat ng mga bininyagan na faithful. So, siya siya ang puno at tayo ang mga sanga. Kaya, kung napansin nyo, ang katawan ng tao, hindi pwedeng gagawa ng mga kanyang mga trabaho isolated from each other. So, ang heart, nagtutulungan sa atay, nagtutulungan sa bituka, sa dugo, sa baga, no? So, lahat yan. Kaya ang tayo, the mystical body of Christ, the church, dapat tayo united. Kaya hindi pwede ang disunity. Hindi pwede ang isolation. No? Kasi magiging useless kung ang magtatrabaho isang part ng simbahan hindi united sa iba. So, nagiging useless. So, ang mystical body of Christ ay consist ng mga tao dito sa mundo living in the state of grace. So, kahit ikaw ay bininyagan, if you commit a mortal sin at hindi ka nagrepent, hindi ka nag-confess, you are a dead member. Pwede ka pang mabalik kung ikaw mabubuhay ka ulit, no? Magiging buhay ka na kasapi sa mystical body kung ikaw ay mag-confess, mag-repent. Pero habang ikaw ay hindi nag-repent or nag-confess, ikaw ay hindi kasapi sa body of Christ. You are a dead member. So, habang patay ka, hindi ka nakaka-share, hindi ka nakakatanggap o nakakabahagi sa mga grasya, sa mga communication, no? Sa communion. Hindi ka kasapi sa communion of saints. Okay? Ay atin itong let us make this clear. Kasi ang iba, sabi nila, kahit sino kasapi ng mystical body of Christ. No. Only the Christians who are living in the state of grace. Okay? Only in the Christians who live in the state of grace is part of the mystical body of Christ.
No? Hindi ka nakaka-contribute if you are dead member. At ang next is lahat ng mga namatay na friend in the friendship of God. Meaning, those who died in the state of sanctifying grace. Yun ang part ng mystical body of Christ. So, itong mga namatay in the state of sanctifying grace, dalawang klase ito. Yung mga namatay na walang bahid ng mantsa ang kanilang damit sa binyag, diretso na sila sa langit. Pero pag ikaw ay namatay na may mantsa pa dahil hindi mo pa na-satisfy ang justice ni Lord, dahil meron ka pang mga bahid ng venial sin at mga temporal punishment, may dumi pa sa iyong damit. So, kailangan kang i-purify. Sa Revelation chapter 21 verse 7, ang sabi, nothing defiled can enter heaven. Walang kahit konting mantsa. Namatay ka na meron kang damit. Damit sa binyag, damit pangkasal. Yun ang mga symbolize sa Bible, di ba? Yan ang damit, yan po ang sanctifying grace. Namatay ka na meron kang damit. So, ang mga taong namatay in the state of mortal sin, yun po ang mga namatay na hubot-hubad. Yung kanilang sanctifying grace na wala. No? Kasi the moment na nagdesisyon sila na gumawa ng mortal sin, nahubad sa kanila ang damit sa binyag. Mababalik lang yung damit sa binyag kung ikaw ay mag-repent at mag-confess. Okay? Now, so kung ikaw ay namatay na may damit, kung puting-puti yan, kagaya ng mga great saints, straight to heaven. Pero pag ikaw ay namatay na may mga bahid ng mantsa ng mga temporal punishment at saka mga venial sin, lilinisin pa yan. Hindi ka pwedeng humarap sa hari ng the Lord of Lords and King of Kings, the source of all holiness, justice, righteousness, na may bahid ng dumi. Okay? Now, merong lugar na ito ay i-purify. Ito ay pinipahiwatig sa Bible. Hindi siya literal word for word na purgatory, pero ito ang turo ay makikita sa Bible in separate locations. Kagaya ng Corinthians chapter 3 verse 15. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss. But he himself shall be saved, yet so as by fire. So, ang purgatory ay apoy. Apoy na maglilinis ng ating mga gawa dito sa mundo. Ano yung pinagagawa mo? Yung man's work. Kagaya ng gold. Ma-purify siya, lilinisin siya gamit ang apoy. So, ang lahat ng impurities, mga carbon, masusunog, mga asugi, masusunog to leave pure gold. So, he will suffer loss. Malos yung mga gawa niya na hindi mabuti, pero maliligtas siya. Ito, through the fire. So, ito yung pinaka-verse ng purgatorio at marami pang iba, pero ito yung pinaka-malinaw sa lahat. So, ang mystical body of Christ, dito natin makita na meron siyang tatlong estado. 3 states. Okay? So, ang first, church militant. Ito yung nakikibaka pa, nakikipagdigmaan pa, hindi pa tapos ang laban. No? Hindi pa silyado ang kanilang kahihinatnan. Pwede pang magbago ang kanilang kapalaran. Depende sa kanilang paggamit ng kanilang kalayaan. Kung pipiliin ba nilang manatili hanggang kamatayan. Diba? Sabi ni Kristo, no? Those who hold on till the end will be saved. Sino yung mananatili hanggang sa huli? So, kailangan nating pumili. Kailangan natin pasanin ang ating cross araw-araw
hanggang kamatayan. Okay? Number 2, church suffering. Yung mga namatay na may damit pangkasal, sanctifying grace, ngunit meron pang mancha. Kailangan pa silang i-purify. So, meron pa silang mga self-love. So, ang self-love nila, yun ang nagdudulot ng mancha. Hindi pa pure ang love nila kay Christ, no? Naka-attach pa ang kanilang mga affection sa mga worldly things, sa mga created things, at sa kanilang self. Kasi ang sabi ni God, love God with all of your heart, all of your mind, all of your strength, no? With all of your soul. So kung hindi pa yan all, ipopurify yan yung love mo para maging pure ang love mo kay Christ. Kasi maraming namamatay na although they have sanctifying grace, pero meron pang attachment ang kanilang puso sa mga created things at saka mga pleasures, at hindi si God ang kanilang 100% love. Okay? Number 3, church triumphant. Ito yung mga hanay ng mga mystical body na andun na sa langit. Na they have reached their goals. Na-receive na nila ang kanilang eternal reward. Okay? So, balik tayo dito sa church suffering, yung mga tao na nasa purgatorio. Ang tawag sa mga tao na nasa purgatorio, mga kapatid, ay holy souls. Mga banal to. At linawin lang natin, mga kapatid, wala na ito silang chance na mapunta pa sa impyerno. Kasi holy na ito. They died in the state of sanctifying grace. Kasi maraming Katoliko na hanggang ngayon, di pa rin nila alam. Akala nila, pag walang magdasal sa mga taong nasa purgatorio, may chance pa silang maimpyerno. Hindi na po. Never na silang maiimpyerno kasi they are holy souls in purgatory. At mali po ang pag-iintindi ng mga kapatid natin na mga protestante na akala nila, parating lang binabalik-balik sa atin, ang tao ay mamamatay isang beses lang at yun lang. Wala nang second chance. Hindi po second chance ang purgatory. Okay? Ang purgatory ay mga taong destino para sa langit na lilinisin pa dahil meron pa silang mga attachments. May dumi pa ang kanilang damit. Okay? At yung mga taong nasa impyerno, mga kapatid, who died na walang damit, wala silang sanctifying grace, he died, wala na pong chance mapunta sa langit. Kahit anong ilang milyon pang ibibigay mo para pamisa, mabubutas na yung tuhod mo sa kakaluhod, yung taong nasa impyerno, hindi na po sila mapupunta sa langit kahit anong dasal. Kaya mali po ang pag-intindi ng ating mga kapatid na protestante na akala nila ang mga Katoliko nagdadasal sa mga taong nasa impyerno mapupunta pa sa langit. Hindi na po. Okay? Okay. Now, kailangan nating malaman na itong 3 states of the mystical body of Christ, church triumphant, church militant, church suffering, itong tatlo, ay hindi sila separate. No? They are not separate entity. They are one family. One family lang ito. Meron tong communication. Connected itong tatlo. Itong mga buhay, itong nasa langit, sa purgatorio, may communication to. Connected to, hindi ito ng nagkakawatak-watak. Okay? They are under one family. And God the Father, God is the Father. And Jesus is our elder brother. Ang ating elder brother came to save us, gave His life, died for us, at binalik niya tayo sa Ama, no? At patuloy niya tayong tinutulungan para dalhin sa Ama, kahit andun na siya sa langit. Okay? Now, ang mga santo na nasa langit at saka si Mama Mary, no? Nagwagi na sila, ando na sila. Pero hindi ibig sabihin na tapos na ang kanilang misyon. Patuloy silang tumutulong sa atin. Alam nila ang ating pangangailangan, alam nila ang ating mga problema, di ba? Sa Revelation,
They are holding the bowls, no? The golden bowls full of our petition and our prayers. No? Alam nila ang ating mga trials, mga tukso natin, mga ating mga pighati. At patuloy silang nag-pray sa atin. They intercede for us. So hindi pa tapos. Hindi sila nagsisiting pretty doon, nagkakape-kape na lang. They are still praying for us and helping us. At they are concerned for us. Okay? So, if you picture the Catholic Church, so God is the father of the family, Jesus is the elder brother, Our Lady, the apostles, the martyrs, the saints are sila ang ating mga relatives, no? They are constantly helping us. So, itong tatlong estado ng church, merong intercommunication, connection. So, kung anong kasiyahan na darama ng isa, nadarama ng lahat. Apektado tayo lahat. So, hindi natin pwede sabihin na wala kami pakialam sa simbahan sa Amerika, dito sa Pilipinas, iba kami, matatag kami. No. Kung sila ay nagdurusa, apektado tayo. So, kung tayo ay natutuwa, nagsasaya dito, maapektuhan lahat. We are one body. O, di ba? Ang tao, pag nadaganan ng martilyo ang kanyang kuko sa paa, di ba lahat ng katawan ay magdurusa, masasaktan? Hindi pwedeng ang paa lang, di ba? Lahat apektado. Pag ikaw ay nagkaroon ng sakit sa ngipin, lahat ayaw mong bumangon, ayaw mong magtrabaho, apektado ka lahat, di ba? So, if one member suffers, all the members suffers with it. No? If the one member rejoice, all the member rejoice. So, hindi totoo na ang mga santo sa langit ay wala nang pakialam sa atin. No? They know our trials, our difficulties. So, all the members of the church on earth, no? We share sa lahat ng spiritual wealth ng simbahan. And we help each other. Natutulungan natin ang isa't isa sa pamamagitan ng ating mga dasal at ating mga mabubuting mga gawain. At ang ating mga masasamang ginagawa na aapektuhan din ang lahat. Kaya huwag mong sabihin, buhay ko to, wala kayong pakialam. Kung anong gagawin ko sa buhay ko, magpapakasala ako, don't judge because I'm not judging you. No. The more you commit sin, apektado lahat ng simbahan. Kaya, we have the responsibility na akayin. Hindi pwedeng, may free will siya, may freedom siya, meron na siyang, kung sa Bisaya pa, may buot na siya. No? Buhay niya yan, hayaan mo siya, no. If he commits sin, he keep on hurting God, lahat tayo apektado. No? So, all the good works, all the bad things, apektado tayo. Clear example, tinuruan tayo ni Jesus mag-pray, Our Father. Hindi niya tayo tinuruan ng My Father. Kasi sa ating prayer, especially the Our Father, no, we are not praying for ourselves only, but we pray for all the people in the world. No? Kaya ang gusto ni Jesus, we pray hindi lang sa atin, dapat sa lahat ng membro ng mystical body. Dito natin makita, pag binasa natin ang Bible sa Acts of the Apostle, makita natin na through the prayer of the church, naligtas si Peter sa kulungan. May anghel na dumating, siya ay pinalabas ng anghel. At dito natin makita dahil sa prayer ni Saint Stephen, nung habang siya ay pinapatay, siya ng bato, tinatapulan siya ng mga bato para stone to death. Nag-pray siya, no? Let this action not be counted to them, forgive them for they do not know what they are doing. Diba sabi niya? So, yung prayer na yon ang nakapa-convert kay Saint Paul. Andun si Saint Paul, di ba? Siya ang nagbigay ng
nagbigay ng go signal sa pag-stone to death kay Saint Stephen. At dahil sa prayer ni Saint Monica for 20 plus years, Saint Augustine became a great saint. Hindi mako-convert si Saint Augustine hindi dahil sa prayer ng kanyang ina. Sabi ni Saint James, pray for one another so that you will be saved. So if you pray for other people, maliligtas ka. Hindi ka pwedeng mag-pray para sa sarili mo lang. Hindi ka lugod-lugod sa mata ng Diyos if you only pray for yourself. Pray for one another that you may be saved. Sabi ni Saint Paul, I beseech you therefore, brethren, through our Lord Jesus Christ, that you help me in your prayers. Kaya, biblical talaga mga kapatid, na we have to help one another through our prayers. Hindi lang sa ating prayers, kundi matutulungan natin ang isa't isa sa pamamagitan ng ating good works, sa ating fasting, sa ating almsgiving, sa pagbibigay natin ng limos. Kahit ang binibigyan natin ay karapat-dapat man siya bigyan o hindi, kung ito ay binibigay mo dahil kay Lord, tatanggapin ni Lord yan. Hindi naman sinabi wala ka na makita sa Bible na ang tatanggapin niya lang na limos sa mga karapat-dapat lamang. Kung hindi karapat-dapat, hindi niya tatanggapin. Walang ganun sa Bible. So kahit sabihin mong naloko ka, hindi siya karapat-dapat, pero ang reason na binigay mo dahil naawa ka, dahil kay Lord, tatanggapin niya yan. Okay? Yung iba, ginagawa na lang na rason na, hindi mo magbibigay kasi magiging tamad siya, malaking katawan niya, ganon. So, sobra nilang defensive, hindi na sila nakakabigay ng limos sa mga nangangailangan. At also, yung ating mga temporal punishments, sa temporal punishments, matatanggal din, nababayaran dahil sa mga merit ng iba. Kagaya ng indulgence. Saan galing yung indulgence? Galing ito sa mga good works, sa mga merits ng mga taong, mga santo, mga martyrs, na sobra na hindi na nila kailangan. Ito ay naipon, mga merits ni Christ, merits ni Mama Mary, at merits ng mga saints. So ito ay, ang nagdi-dispense nito, ang nagbibigay nito, ang simbahan. Okay? So nakakatulong ito sa pag-shorten ng mga ating termino sa purgatorio. At sa mga hindi nakakaalam, ang mga religious orders like Carmelites, yung mga contemplative, akala nila walang silbi sa mga hindi nakakaalam. Napaka-importante po ng role ng mga monasteries, mga contemplatives. Hindi lumalabas sa mundo, nagpe-pray lang, kagaya ni Saint Therese of Little Flower, hindi nakakalabas. Pero ang prayer nila ay nakakatulong na ma-extend yung awa ng Diyos sa atin na hindi pa sinisira ang mundo, Hindi pa tinatapos ang mundo. They are supporting the missionary works, Dahil sa kanilang penance, prayer, They are praying for the whole world. Napaka-importante ng mga monasteryo, mga contemplatives. Yung iba, sinasabi nila, walang silbi. Pero kung hindi dahil sa kanila, siguro ginunaw na ang mundo. Gaya na lang ni St. Francis of Xavier. Masigasig silang pumunta sa ibang mga lugar dahil alam nila mayroon silang backing ng prayer ng church. He know that the church is constantly praying for him and other missionaries. Si Saint Therese of Little Flower, hindi lumalabas ng kumbento, hindi ever nakalabas.
pero tinawag siyang Saint of the Missionaries. Oh, bakit siya naging saint? Dahil ang kanyang mga prayer and sacrifice, ito ay offered for the mission fields sa mga missionary all over the world. Nakakapagtataka, Saint Therese namatay 24 years old, hindi man lang lumalabas sa kumbento, pero tinawag na Saint of the Missionaries. Okay? Sabi ni Jesus, "A new commandment I give you, love one another." So pag minahan natin ang isa't isa, malalaman nila na kayo ay aking mga disciple, aking mga follower. No? Pero itong love na ito ay hindi ito sa bibig lamang. Dapat pinapakita ito sa ating mga gawa. Dapat ito ay naghahanap ng oportunidad, naghahanap ng mga pagkakataon na makakatulong. Hindi maghihintay, kundi naghahanap talaga ng pagkakataon na makakatulong sa pamamagitan ng ating mga service, sa ating mga sacrifice para sa mga taong ating mamahalin, sa ating taong mga minamahal. Okay. So dito malalaman ang totoong mga follower ni Christ na pinapakita ang love hindi sa bibig kundi sa gawa. Not by faith only but by action. So, malalaman natin ang totoong true Christian if we pray for one another. And helping one another through our good works. At ang ating mga good works, hindi lang sa mga buhay natin mapapakita, maiaalay sa mga buhay, kundi sa mga tao rin sa purgatorio. So, kasi nakakalimutan natin, puro lang tayo sa mga buhay, paano naman yung ikatlong hanay ng simbahan, the mystical body, the church suffering? Nakakalimutan natin parati. Kasi, once ang tao namatay, sabi sa Bible, hindi na sila makakatulong sa kanilang sarili. Hindi na sila makakatrabaho. Makalikom ng mga gantimpala. Kasi sabi sa Bible, the night comes when no man can work. Itong night na ito ay kamatayan. Ito ay symbolic ng kamatayan. The night comes. Ang tao hindi na makakatrabaho. So, hindi na sila makagawa ng good works para gamitin para sa kanilang sarili. So, hindi na sila makakatulong sa kanilang sarili. Pero tayo makakatulong sa kanila. So, sila ay umaasa sa atin, mga buhay. Umaasa sila sa atin. Kagaya ni Judas Maccabeus, magbabasa natin sa Maccabees chapter 12. May mga sundalo na mga kasama niya sa digmaan, kasi siya yung leader, si Judas Maccabeus. Yung mga sundalo niya kasama namatay, pagtingin niya, merong parang mga agimat na mga parang idolatry. So, alam niya na hindi ito makakapasok sa langit diretsa dahil ito ay kasalanan sa Diyos. Pero hindi niya kinonsider ito grievous because they have died with faith in God, kaya he prayed to God, that their sins might be forgiven. So ito yung verse sa Bible, Maccabees chapter 12 verse 43 to 46. Basahin. Judas prayed to God that their sins might be forgiven, and he sent offerings to Jerusalem for sacrifice to be offered for their sins of the dead. So, ito yung pamisa. Dito natin kinuha. Ang problema lang, itong Book of Maccabees, like 7 books of the Bible, tinanggal ng mga protestante. Kasi, ito ay nagbibigay ng ebidensya ng turo ng purgatorio. Kaya ang ginawa ng mga protestante para mapanindigan nila ang kanilang turo na walang purgatorio, tinanggal nila. So, sino ang totoong nagtanggal ng Biblia?
ang mga protestante. Ang sabi nila, dinagdagan daw natin. Hindi natin dinagdagan. Mula pagsimula hanggang 1500s, 1,500 years, merong Tobit, Sirach, Maccabees, may mga 7 libro. Nung 1,500 years, pagdating ni Martin Luther, tinanggal nila ito para mapatunayan nila ang kanilang turo na walang purgatorio. At ito rin sa 1 John chapter 5 verse 16, diba? Sabi dito, there is a sin that leads to death. May mga kasalanan na napupunta sa kamatayan. Ito yung mortal sin. At ano sabi dito? I do not say that you should pray for that. So, ibig sabihin nito, yung mga taong namatay sa mortal sin, hindi na pwedeng ipagdasal. No? Those who die in the mortal sin, those meaning, yung mga taong nasa impyerno na, hindi na sila makakabenepisyo sa ating mga panalangin. No? Sabi dito, a brother committing a sin that does not lead to death, meaning venial sin, namatay sila, mayroon silang sanctifying grace kasi venial sin lang, you can pray. No? God will give him life. No? God will give him life. Okay. Maccabees chapter 12 verse 46. It is therefore, biblical to, sa Bible to ha, it is therefore a holy and wholesome thought to pray for the dead, that they may be loosed from their sins. Ito mga venial sins at saka temporal punishment. So, maliwanag, nasa Bible. Okay? At saka sa writings ng mga early Christians, bago pa dumating yung mga protestante, so, always remember, 1,500 years, 16th century. No? 1,500 years bago dumating si Martin Luther, ang ama ng mga protestante, binago niya lahat, wala nang purgatorio, wala na si Mama Mary, wala na si Tupapa, wala nang Eucharist, doon. Bible alone, yung Bible alone nila depende sa kanilang pag-intindi, pag-unawa ng Bible. Sila ang Santo Papa. Kada isa sa kanila, Santo Papa. Sila, walang mag-ano sa kanila, mag-co-control sa kanila. Sila ang mag-iintindi. So, before that, 1,500 years, 160 AD, sabi ni Tertullian, the faithful widow prays for the soul of her husband and begs for him the interim repose. So, ito yung mga dokumento na nagpapatunay na ang mga early Christians, they are praying for those mga yumao. No? St. Augustine, tingnan mo yung taon, 354 AD to 440 AD. Ang sabi ng kanyang ina, lay this body anywhere, but only this I ask of you, that you remember me at the altar of the Lord wherever you are. Saint Cyril of Jerusalem, 315 AD ng taon. Then we pray for the holy fathers and bishops who have fallen asleep before us. No? Believing that the souls from whom prayers are offered receive very great assistance. Saint John Chrysostom, 344. Not in vain are oblations made on behalf of the departed. Ibig sabihin, hindi nasasayang ang mga prayers na binibigay natin sa mga yumao. Hindi nasasayang ang ating mga supplication, ang ating mga limos na binibigay. So, nakikita natin ang ating mga kasapi sa simbahan, the church suffering, ay nagdururusa. No? So, kailangan natin silang tulungan. No? Nasa ating kamay ang nakasalalay ang kanilang that they can rest in peace in the arms of the Lord. Kung sino man ang who refuse, no, ang tatanggi sa pagtulong sa ating mga kasama sa simbahan na hindi makakatulong sa kanilang sarili, no, ang tatanggi sa pagtulong, no,
would be despised by his fellow man. The souls in purgatory are our brothers in the mystical body of Christ. Meron silang karapatan sa ating mga tulong. May karapatan silang humingi ng tulong sa atin. Sabi ni St. Augustine, ang mga panalangin ang susi na magbubukas ng langit para sa kanila. The Council of Lyons, 1274, sabi, tayong mga nasa mundo ay makakatulong para maibsan ang kanilang mga pagdadalamhati, ang kanilang mga kasakitan, no? Sa pamamagitan ng ating misa, prayer, almsgiving, at iba pang mga gawa. So, kung napansin nyo, ang banal na misa ay hindi lang ino-offer sa mga buhay, kundi para rin sa mga yumao. No? At sinasabi ng pare sa misa, be mindful also, O Lord, of your servants and handmaids. No? Minimension yung pangalan. Who are gone before us with the sign of faith, rest in the sleep of peace. So, maliban sa misa, sa ibang mga seremonyas ng simbahan, no, sinasama pa rin ang mga yumao. Like for example, di ba, nagpe-pray tayo ng grace before meals. Kung napansin nyo, yung prayer after meals, kasama ang mga patay. No? Sino ba sa atin nagpe-pray after meals? Kakalimutan na natin, pero importante ito. Lalo na sabi ni Saint Teresa of Avila. No? Masyadong stricto si Saint Teresa of Avila. Kung makalimutan niyo, sabi pa nga niya, huwag niyong kalimutan ang grace after meals kasi magpapasalamat ka. No? We give thanks all thy benefits, O Almighty God, who lives and reigns world without end. Amen. May the souls of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. Pansin nyo, nagpapasalamat ka sa kinain mo, kasama pa yung mga namatay. Bakit kasama ang mga patay? Kasi para hindi mo makalimutan sila. Kasi ilang beses ka ba kumain sa isang araw? 3. O 3 beses ka rin mo sila naaalala. Kaya magandang estilo ito, di ba? So, para sa mga totoong Katoliko, no, dapat ang ating pag-pray sa mga kaluluwa sa purgatory, dapat hindi ito sagabal, kundi ito ay act of love. No? And also, when we pray for the souls in purgatory, ito rin ay nagbibigay sa atin ng insurance kung tayo ay mamamatay na. Bakit? Kung tayo mamamatay na, at ang mga taong tinulungan natin, mga kaluluwang tinulungan natin na mapadali ang pagpasok nila sa langit, na mabura ang mantsa ng kanilang mga damit, dahil sa ating prayer, almsgiving, good works, gagantihan tayo. Hindi tayo kakalimutan. Titingin nila na malaking utang na loob na napadali natin ang kanilang madaling pagpasok sa langit. At walang tigil silang magpipray sa atin kung tayo naman ay nasa purgatorio na. Or minsan, mapapadali o hindi na tayo dadaan sa purgatorio kung papalarin. No? So, ang prayer natin, no? Lahat ng prayer natin ay double-edged sword. Sword na double blade. When we pray for the souls in purgatory, hindi lang nakakabenepisyo yung pinipray natin, tayo mismo nakakabenefit din when we pray for others. Also, it is a work of mercy. Kung napansin nyo, the 7 spiritual and corporal works of mercy, sa spiritual works of mercy, kasama dyan to pray for the living and the dead. So, works of mercy when you pray for the dead. No? At ang sabi ni Jesus, kung sino yung maawain, sino yung merciful, papakitaan rin ng mercy ni Jesus. God will also be merciful to you if you have been merciful. Kung tamad ka, hindi ka nagiging merciful dahil hindi mo sinasama ang mga church suffering, hindi ka rin kakaawaan.
No? Okay, now, punta naman tayo sa Church Triumphant. Balikan natin yung Church Triumphant. Ito yung mga taong narating na nila kanilang final goal. No? So, itong mga itong mga Triumphant Legion is composed of Our Lady and all the saints. No? Mama Mary, headed by Mama Mary and all the saints. Minsan, akala natin, ang mga saints, yun lang ang mga binigyan ng titulo ng simbahan, like Saint Francis, Saint Anthony, Saint Vincent Ferrer. So, ito yung mga canonized. When we say canonized, mga kapatid, ito yung mga official na mga saints na diniklara ng simbahan na saints. Gusto lang natin linawin na hindi lang sila ang mga saints. Mayroong mga tinatawag na unknown saints na hindi official, hindi na-recognize ng simbahan dahil para ma-recognize ang isang tao na official na saint ng simbahan, kailangan isumite ang kanilang pangalan. No? May mag-a-apply. Like for example, sa isang bayan, may isang tao na for example si Brother Wendell in the future, for example, no, isusumiti yung pangalan niya, no, 50 years from now, 100 years from now, isusumiti yung pangalan niya, for example, yun, start yung tinatawag na cause for canonization, no? And then, ang tao, pag nasumiti yung pangalan niya, magiging siya, servant of God. And then after that, magiging venerable. And then magiging blessed. So, pinag-aaralan ng buhay ng isang tao. So, kung wala magsusumiti ng pangalan mo, unknown ka. Pero kung ikaw ay kahit unknown, hindi ka kilala, pero napunta ka na sa langit, automatic saint ka. So, maraming hindi alam, hindi mga known saints, pero nasa langit. So, may mga saint nga na official na hindi na natin alam na pwede silang dumaan ng purgatory, pero napunta na sila sa langit, at pag sinabi ng simbahan na ito ay canonized, sinabi ng simbahan na itong taong ito ay canonized, ibig sabihin, 100% nasa langit na siya. Kasi hahanapan ng milagro. So, ang milagro na ito, na naggumaling ang isang tao dahil sa intercession ng saint na ito ay katibayan na ang taong ito ay nasa langit na. Okay? Okay. Kaya, sa mga kilala o hindi kilalang mga tao na nasa langit na, itong araw na ito ay para sa kanila. No? We offer this to them. Feast Day of All Saints. Recognized man, kilala man, simbahan, o hindi. So, we celebrate this day for them. So, I suggest, ngayong araw, dapat nagbasa tayo ng kahit isang buhay man lang ng santo. O mas marami, mas maganda. Manood kayo ng buhay ng isang santo sa YouTube, o ano ba. Let us honor them by studying them. No? Their life. They're praying for them. Okay? So, ang kaibahan lang ng mga canonized saint, mga kapatid, ay pwede silang to be prayed publicly. They can be publicly honored, and their life can be an inspiration. No? Yun lang. Meron tayong 100% assurance na we can ask for their help. Kasi, pag tayo lang nang nagdeklara, dahil isang tao mabait, tapos sinabi natin nasa langit na siya, hindi tayo Diyos Hindi natin alam kung meron bang mga secret na kasalanan yan. Yung lola mo, mabait, sabihin mo nasa langit na siya, hindi mo na siya i-pray. Hindi mo alam, nasa impyerno pala yon. So, kasi hindi tayo dyan. So, ang kagandahan lang ng canonized saint, nakakasigurado tayo 100%
na ang taong yun nasa langit na. We can ask for their intercession. Okay? So ang mga, bakit may mga santo? No? Kasi, ang kagandahan ng mga santo, pwede tayong pumili ng mga santo na gagawin nating parang hiyang sa atin na nakaka-relate tayo sa buhay niya. Pwede natin silang gawing example, mai-inspire tayo. Kasi, di ba ang tao, gaya-gaya lang naman tayo, di ba? Lahat ng mga pananalita natin, natuto tayo magsalita, natuto tayong gumawa ng mga bagay sa paggagaya ng kapwa natin. So, ganoon din ang mga saints. Kasi pag diretso kay Lord, no? Ganoon naman talaga tayo, gayahin natin si Jesus. Pero minsan, iniisip natin, hindi natin mawawala sa ating isipan na sinasabi natin, Diyos siya eh. Kaya niya yan. Kasi Diyos siya. Pero kung ang saint, naisip natin, tao lang din yan kagaya niya. Kung kaya niya, kaya ko rin. So, nagiging inspirasyon natin dahil hindi natin iniisip na dahil si Jesus ay Diyos, nagagawa niya. Si Mama Mary ina ng Diyos. Ito mga ordinaryo to na napupulo na natin ng example na magagaya natin, na parang nakaka-relate tayo. So, pumipili tayo ng mga saint na medyo may parang pareho ng ating talambuhay. Mga ganon. Okay? At sila ay hindi superhuman, Superman. Ordinaryong tao lang na naintindihan lang nila ng lubos kung paano mamuhay ang communion of saints. At ang kanilang guiding principles, itong the two great commandments. Love God with all your heart, mind, strength, and soul, and love your neighbor as yourself. No? So, naglalagablab ang kanilang pagmamahal sa kanilang kapwa dahil sa pagmamahal sa Diyos. So, ang kanilang estado ay silyado na. Hindi na ito mawawala. Nasa langit na sila eh. No? Na-fulfill na ang kanilang lahat ng desires. Hindi na rin nila kailangan ng ating mga dalangin. Dahil pero sila na ang nagpe-pray para sa atin. So kung nagpe-pray tayo sa isang kaluluwa, hindi natin alam, nasa langit na pala, hindi masasayang ang prayer natin. Lilipat ang prayer natin sa mga nasa purgatorio na nangangailangan ng ating prayer. At for example, hindi natin alam na yung pinipray natin nasa impyerno pala, hindi pa rin masasayang ang prayer natin. Automatic lilipat ang prayer natin sa mga kaluluwa at sa mga taong nangangailangan ng prayer natin. Kaya walang prayer na nasasayang. No? So, kahit ano kasama ang tao, sa tingin mo, i-pray mo pa rin. Kahit nasa impyerno yan, lilipat ang prayer natin sa mga taong nangangailangan. Okay? Hindi nasasayang ang prayer. Kaya huwag tayo mag-judge. Hindi ko na yun pray, siguradong nasa impyerno na yun. Mali yan. Huwag mong gawin yan na hindi ko na ipipray, siguradong nasa impyerno na yun. I-pray mo pa rin. Hindi mo alam, at the last second, split second, hindi mo alam ano nasa puso ng tao. Pwede siyang nagbagong buhay in a split second. Okay? Okay. Now, so ang mga saint, dahil sila ay special friends of God, no? Naging kalugod-lugod sila sa mata ng Diyos. So, hindi tatanggihan ni Lord ang kanilang mga panalangin. Kung ang panalangin na hinihiling natin sa kanila ay nakasalalay sa kalooban ng Diyos. No? Hindi ito taliwas sa kalooban ng Diyos. Sabi ni St. James, the prayer of a righteous man, no, on earth avails so much. So, sa ibang version, the prayer of a righteous man is very effective. Kaya nga,
pag nagpa-pray tayo, lumalapit tayo sa mga friend nating mga maka-Diyos, di ba? Hindi ka naman lumalapit sa kaibigan mong adik, mga kaibigan mong basag-ulero, magpa-pray. Kasi, alam mo, sabi sa Bible, yung mga prayer ng mga banal, epektibo. Kung epektibo ang tao, ang prayer ng tao dito pa lang sa mundo, ano pa kaya kung nasa langit na sila? Di ba? Mas lalong epektibo kasi mas sure na yung pagkabanal nila. Tapos sasabihin ng mga kapatid natin, mga protestante, para sa mga buhay lang yan, patay na sila. Wala na yan. Ulitin natin. Kahit andun na sila sa langit, may communication pa rin tayo. Communion of saints. Apektado pa rin, nakakatulong pa rin yan. So, sila ni Abraham, patay na sila, di ba? Jacob, mga santo na sila. Anong sabi sa Bible? I am the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, and God is not the God of the dead, but of the living. Patay na sila. Pero, ang tingin ng Diyos sa kanila ay living. Yeah? So, hindi totoong patay na sila, hindi na sila makakatulong. At sabi sa Luke chapter 20 verse 38, He is not the God of the dead, but of the living. For to Him, all are alive. Kaya, mali yung sabihin na, patay na sila. Yung sinasabi sa Biblia, yung panalangin ng mga buhay lang. Para kay Jesus, lahat ay buhay. Okay? Kaya hindi mo pwedeng sabihin patay sila. And also, ang objection ng mga kapatid natin na tinatanggalan natin ng kaluwalhatian ng honor and glory si God when we pray to the saints. No, mali po yun na paniniwala. Bakit? By paying honor, giving honor to the saints, we are giving greater honor sa kanilang tagapaglikha. We are giving greater honor to their Creator. No? Dahil, alam naman natin, walang magagawa yung mga santong yon kung hindi dahil sa Diyos. Without Him, they could have done nothing. And, nagawa lang nila, ang kanilang mga heroic deeds, no, nagiging banal sila dahil sa mga grasya na pinaulan ng Diyos sa kanila. So, yung mga grasyang pinaulan ng Diyos sa kanila, ginamit nila ng mabuti. Tayo, hindi natin ginamit ng mabuti. Pero sila, ginamit nila ng mabuti, kaya sila naging banal. No? So, alam natin na naging ganun sila dahil pa rin sa Diyos. So, when we honor them, we honor Christ the more. No? At yung iba sabi, dapat tayong dumiretso na kay God. Hindi na tayo dadaan sa kanila. No? Kung didiretso tayo sa kanila, bakit pa inutos sa Bible ang intercession? Yeah? Hindi naman pwedeng magkasalungat ang Bible. Sabi dito ni St. Paul, First of all, I urge that petition, prayer, and intercession. Intercession, yun ang magpe-pray ka for one another. So kung hindi ka pwedeng magpa-pray sa iba, dapat hindi na sinabi ng Bible. Bakit sinabi na pa sa Bible na intercession, petition, should be offered for everyone? Ha? At saka, kung matandaan nyo, si Jesus, si God, siya ang nag-establish ng hierarchy. Diba? Ephesians chapter 4, verse 11, He gave the apostles, the prophet, evangelists, shepherds, teachers. So may mga level. No? Si God ang nag-establish ng mga hierarchy. At kung dediretso tayo kay God, dahil sabihin ng iba, si God makapangyarihan. No? Kaya na niya tayong tulungan na wala nang dadaan-daan pa ng iba. Ang tanong, bakit pa gumawa si God ng angel? Na ang pagtulong sa tao, bakit pa niya ipapadaan sa angel?
Hindi ba niya kayang dumiretso, tulungan tayo diretso? Bakit dadaan pa siya ng angel? Yan ang tanungin mo sa sarili mo. Si God ang nag-design yan na ipapadaan niya sa angel. Kaya niya. Pero yan ang disenyo niya eh. Sino ba tayo? Natatanungin natin, questionin natin ang disenyo ni God sa universe. Na merong hierarchy na dadaan tayo sa kanyang mga alagad. Dahil pag tayo dumaan sa kanyang mga alagad, kagaya ng mga saints, mga angel, lalo natin siyang linuluwalhati. We give glory to His creation and to His design. Di ba? Tingnan mo yung example ng centurion. Sabi niya, pagalingin mo ang aking servant. Sabi ni Diyos, sige, sama ko sa'yo. Sabi ng centurion, ay, nakakahiya naman. Hindi na kailangang pumunta sa aking bahay. Sabihin mo lang, na gagaling kasi gagaling na. Kasi ako may mga tauhan din eh. Sinasabi ko sa mga tauhan ko, eto gawin mo, tapos nasusunod. So, eto ang verse na nagpapatunay na pwede tayong dumaan sa mga saints. Dahil kahit sabihin ni Jesus, ni God, sa kanyang angel, sa kanyang mga saints, gawin mo to, ito ay napapahiwatig ng humility. Na ako ay hindi karapat-dapat, hindi ako worthy, to come. So, itong mga saints mo na close sa'yo, na mga banal, kasi hindi pa ako ganito kabanal, papatulong ako. Ito ay pagpapahiwatig ng ating pagpakukumbaba. Na hindi natin lalapastangin na dumiretso kay God dahil tayo ay nagyayabang na tayo banal. Kahit nga ito, example, ang centurion, ito ay tinuturuan tayo na huwag na tayong maglalapastangan na magsasabi na tayo ay worthy. Ang pagdadaan sa mga santo ay nagpapakita ng ating pagpapakumbaba. So, gaya ng di ba? Gusto natin makapasok sa trabaho, dadaan tayo ng backer. Yun din. Kahit sa langit, may backer. We nagpapabacker tayo dahil we are not that worthy. Kasi ang mga saints, they are close friends. They are intimate with God. At kahit sa history, mga kapatid, makikita natin sa ating mga sariling experience, makita natin ang great power ng mga saints. Mga milagro ng gumaling, mga kung ano-ano pang mga mystical phenomenon dahil sa mga miracles na grant by asking the intercession of the saints. Council of Trent, 1545. Ang sabi, the saints who reign together with Christ. So, ang mga saints, mga kapatid, they are namamahala kasama si Kristo. Di ba? Sabi sa Bible, do you not know that you will judge the angels? Sinabihan niya yung mga apostles. You will judge the angels. So, yung mga saints, they are reigning with Christ. Namamahala kasama si Kristo. So, the saints who reign together with Christ offer up their own prayers to God for man. It is good and useful suppliantly to invoke them. Sabi ng Council of Trent. So, it is good and useful to invoke them. And obtaining benefits from God through His Son, Jesus Christ. So, pinapahiwatig dito, tinuturo sa atin na kung ano man ang natanggap natin na benepisyo galing sa mga prayer ng saints, ito ay through His Son, Jesus Christ, who alone is our own Redeemer and Savior. So, hindi natin ninanakawan ng glory si Jesus. And the power of the saints to help us by
sa kanilang intercession, no? Ang kapangyarihan ng mga santo na natutulungan tayo dahil sa kanilang intercession, no? Is to be found in the writings of the fathers of the church. Saint Cyril of Jerusalem, 315. No? We commemorate those who have fallen asleep before us, the patriarchs, the prophets, apostles, and martyrs. By their prayers, no, we may receive our petitions. Saint John Chrysostom, 344, 407, early church. No? When you perceive that God is punishing you, chastise, do not fly to his enemies, fly to his friends and martyrs. No? So, gaya ng mga temporal punishment sa atin, mababawasan through the intercession sa kanang mga martyrs who have great power. So ang kanilang efficacy, ang kapangyarihan ng kanilang mga intercession, alam natin na through the efficacy through Jesus Christ our Lord. Hindi yan dahil lang sa sariling kapangyarihan ng mga santo at ng mga angel at sa mga saints. No. Alam natin ng punot dulo lahat yan dahil through our Lord Jesus Christ. Ha? So, ang prayer ng mga saints, dinadagdagan lang ang ating prayer. No? Dinadagdagan lang. At tinutulungan lang tayo through the merits of our Lord Jesus Christ. Kaya huwag tayong matakot na ninanakawan natin, binabawasan natin ang glory ni Lord. Dinadagdagan lang nila. So, in conclusion, no, summary, so ang Communion of Saints ay ang pagkakaisa ng mga faithful sa earth, sa purgatory, at saka sa heaven. Yung tatlo. At, eto, as Christ, so nung buhay pa si Kristo, nandito pa siya sa mundo, He worked through His body. Pero ngayon nandun na siya sa langit, He is working through the mystical body. Sino yung mystical body? Lahat ng mga membro na in the state of sanctifying grace. Okay? So if you are in state of mortal sin, hindi ka connected sa communion of saints. Ang mga in the state of grace lamang. Okay? So naging kasapi ka nung ikaw ay nabinyagan. Nung nabinyagan ka, you receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Okay? And then, alam mo ba, nung ikaw ay bininyagan, nung tayo ay bininyagan, tayo ay namatay. Kaya nga nilulublob tayo sa tubig. No? And then, pag ahon natin sa tubig, tayo ay nabuhay muli. Yung buhay natin, we are alive in Christ. Namatay si Kristo, sabay tayong namatay kay Kristo nang bininyagan tayo. Nabuhay si Kristo, umahon tayo sa tubig. Yon. The life we now live is not ours. So, yung buhay tayo ngayon, di ba? Kasi wala tayong buhay nung pinanganak tayo, nung bininyagan tayo, nagkaroon tayo ng buhay. So, yung buhay natin ngayon, hindi sa atin pala. The life that we live is not ours. Dahil, itong buhay natin, binili tayo ni Kristo galing sa dyablo. Ang pinangbayad niya ay ang kanyang dugo, ang kanyang buhay. Sinanla tayo tinubos niya tayo. So, ang pagmamayari ng buhay natin, hindi na tayo. Si Kristo na. Yan parati ang isaksak natin sa utak natin. The life we live is not ours. It is Christ. Kaya walang taong may karapatang magsasabi na my life, my choice. Akong buhay ko to. Walang makikialam. No. Hindi na sa atin to. Kay Christ na ito. As Christians, we have to always remember the life we live is not ours but Christ who gave His life for us. Huh? God bless us all. Okay. So, sinong magko-close ng prayer? Sis Daisy, pwede ka? Are you at work? No? Or
If you're at work. Sis Josie, you want to lead our closing prayer? By the way, bukas magle-lecture ulit ako ang importansya ng praying and helping, kung mga specific example. Napakagandang lecture ni Father Sullivan. Magle-lecture ako ulit bukas about the souls in purgatory, kung gaano ka-importante ang prayer and mass and alms for the purgatory. Mga specific example. Okay, let's have our closing prayer. Sinong magbo-volunteer? Sis Josie, are you there? Sis Daisy? Sis Maribic? Sis Marites? Sino dyan sa inyo? Wala? Okay. Brother Ramel, ikaw na lang. Closing prayer. Okay, Doc. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for your presence with us in this moment. As we depart from this meeting, we ask you to bless us throughout the remainder of the day and guide us safely. We give thanks also to your disciple, Doc Dino, who did not hesitate to share with us what he knows about your church. Do not let them learnings and conversation of this gathering die, but instead may they continue to ruminate within us and bear fruit in our heart throughout ourselves until we see each other again. We ask this in the name of Jesus, in the power of the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, bro. Ramel, sa closing prayer. Welcome po, Doc. Okay, sa mga nag-attend sa Zoom, Sis Salamat Marites, po. Sis Maribic, Sis Josie, Sis Daisy, Brother PFCC lang. Okay. Thank you. Extra points kayo for sa pagpananatili. Okay. So, Happy All Saints Day. Kung andyan kayo bukas, magle-lecture ulit tayo tungkol sa Souls in Purgatory. Bye! Okay, Doc. Thank you, Doc. Bye. God bless.